Alam mo kung ano ang pinakamatinding tanong na hindi na itatanong ng karamihan sa atin bago mag-retire? Hindi magkano ang naipong ko, hindi kailan ako magre-retire. Ang pinakamahalaga at madalas pinakaiiwasan na tanong ay, ready ka na bang mag-retire o pagod ka lang? Kasi magkaiba ang dalawa. Maraming Filipino ang excited mag-retire pero hindi prepared. Maraming OFWs ang gustong umuwi for good pero walang cash flow. Maraming seafarers ang gustong bumaba ng barko pero ang retirement plan nila ay bahala na. At eto ang masakit na katotohanan. 52% of Filipinos believe they have enough funds to retire comfortably, among the lowest in Asia. Ang average retirement savings among Filipinos only 630,000 pesos. What they actually need is estimated 3.85 million pesos minimum. That is a gap of 3.22 million pesos per person. Grabe, ang laki ng agwat. Considering na ito ay average lang. At ngayon, pag-usapan natin kung paano mo pwedeng punuan ang gap na ito bago ka pa mag-announce sa lahat na magre-retire ka na. Ito ang 10 bagay na kailangan mong i-upgrade bago mo sabihin magre-retire ka na. At hindi ito tungkol sa paghahanda para huminto, ito ay tungkol sa paghahanda para mabuhay ng may dignidad sa retirement mo. Planadong buhay sa kardinal buhay, laging may gabay, hindi ka mawawala. Bago tayo pumunta sa 10 upgrades, tignan muna natin ang landscape kasi ang retirement ay hindi lang personal na decision ito. Ito ay parte ng isang mas malaking sitwasyon sa Pilipinas. As of 2025, nearly 11 million Filipinos are age 60 and above. Yan ay halos 9.6% ng total population natin ngayon. Pero 3 hanggang 5 milyon sa kanila nagtatrabaho pa rin. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang choice. At 40% ng mga senior citizens natin ay umaasa lamang sa suporta ng pamilya nila. At yan ang hindi natin gustong mangyari sa atin. Kaya ngayon, habang may oras pa tayo, pag-usapan natin ang 10 bagay na kailangan mong ayusin bago mo sabihing magre-retire na ako. Upgrade number 1, at ito ang pinaka-critical sa lahat, cash flow. Hindi sapat na may ipon ka, hindi sapat na may retirement fund ka. Ang totoong tanong, saan manggagaling ang monthly income mo kapag wala ka ng sweldo? Kasi habang nagtatrabaho ka, may redeem ang pera mo. Papasok ang perang sinahod, lalabas ang perang ginagastos. Pag retire mo, titigil ang sweldo. Pero hindi titigil ang Meralco, hindi titigil ang grocery, hindi titigil ang maintenance medicine, hindi titigil ang upa, hindi titigil ang emergency. Habang ang average monthly pension ng SSS ay nasa 5,000 to 6,545 lamang, kung ang average lifestyle sa ngayon ay umaabot na sa 13,000 to 23,000, saan manggagaling ang monthly gap mo na halos 6,452 to 16,452? Kaya please, wag mong isipin na ang SSS pension mo ay sapat na. Hindi po. Looking at the numbers, hindi ito mathematically possible. So ang kailangan mo bago ka mag-retire ay ang tinatawag kong retirement paycheck. Hindi yung pag kailangan kukuha ako, yung tipo bang nagpapanik ka na may hawak kang calculator. That is a manifestation of no planning. Kailangan may sistema kung saan manggagaling ang retirement income mo. Halimbawa ng sistema, government pension as your monthly income baseline, planadong investment withdrawals, regular na mga dividend income, passive income mula sa rental business, may semi-active income mula sa negosyo, may guaranteed income mula sa insurance endowment or investment plan mo. Ang goal ng retirement ay hindi maging mayaman sa papel. Ang goal ay reliable cash flow sa totoong buhay. Kaya step number 1, calculate your monthly expenses today. Pagkain, utilities, medicine, transport, at giving. Multiply it by 1.5 para sa inflation at contingencies. List all possible income sources in retirement. At panghuli, if there's a gap, that gap is your financial planning homework.
Habang bata ka, ang emergency fund ay protection mo mula sa job loss. Pero pag retire ka na, ang emergency fund mo ay protection mo mula sa isang bagay na mas delikado tulad ng selling investments at the wrong time. Maraming retirees ang may investment, pero kapag may bigla ang hospital bill, bigla ang nagpa-repair ng bahay, biglang may family crisis, ano ang nangyayari? Binibenta ang investment kahit bagsak ang market o nangungutang o hihingan ang mga anak. For standard emergency fund, dapat may 3 to 6 months kang ready budget. Pero pag retire ka na, dapat itaas mo ito sa 12 to 24 months of your essential expenses. Bakit? Kasi you cannot easily return to high income employment. Market volatility can hit at any time. Healthcare emergencies are unpredictable and expensive. 44.7% of all healthcare spending in the country is out of the pocket. Recovery from bad financial decisions is slower without active income. Ang emergency fund mo ay dapat separate sa retirement fund mo. Hindi pwedeng halo-halo ang pera. Kapag halo-halo ang pera, halo-halo rin ang desisyon. At sa retirement, napakamahal ng isang maling desisyon. Dahil sa retirement, ang kalaban mo hindi lang market volatility. Ang kalaban mo ay panic at napakamahal ng panic. Kaya step number 2, ito ang dapat mong gawin. Open a separate high-yield digital savings account for emergencies only. Target 12 months of essential monthly expenses. Ang rule, hindi ginagalaw maliban sa tunay na emergency. And consider Tonic Bank or Maya Bank for higher interest rate on this fund. Ito ang segment na hindi gustong marinig ng marami sa atin. Pero ito ang madalas na laman ng husto ng inyong retirement plan, healthcare. Isang hospitalization, isang malubhang sakit, isang aksidente. One medical emergency can wipe out years, even decades of savings. Ngayon taon pa lamang, tinatayang aabot ng 18.3% ang pagtaas ng ating healthcare. Second highest in Asia Pacific. Sa nagdaang 3 taon, naglalaro sa 15 to 19% ng ating medical inflation. Dahil dito, umabot sa 42% to 44% ang out-of-the-pocket spending tuwing nagkakasakit. So pag tinanong mo ang sarili mo, kapag nagkasakit ako at retired na ako, saan ko kukunin ang budget na yan? Kailangan mong malaman ang sagot dyan bago pa mangyari ang sakit, hindi habang nasa ospital ka na. Ganito dapat ang itsura ng healthcare protection layer mo. PhilHealth para sa basic coverage, HMO, maganda ito habang employed ka ngayon. Health insurance para sa malakihang gastos tulad ng critical illness, hospitalization benefit. Medical fund, may nakalaang ka dapat na investment fund around 1 million to 2 million. At senior benefits para sa 20% discount on medicine. Ang rule, dapat may at least 3 layers of healthcare protection ka before retiring. Gawin mo yan habang malusog ka pa, insurable ka pa, habang may income ka pa, kaya mo pang mag-invest sa mga protection. Kung kailangan mo ng gabay sa tamang insurance, message me para siguradong tama ang kukunin mo. Ang retirement na walang healthcare plan is just one medical emergency away from financial disaster. Kaya step number 3, ito ang gawin mo. List your current healthcare coverage, PhilHealth, HMO, health insurance, identify the gaps, what is not covered. Build a dedicated medical fund, target 1 million to 2 million before retiring. While still employed and insurable, upgrade or add critical illness coverage now. Pang-apat, debt. Hindi lahat ng utang ay masama. Pero ang utang na dala-dala mo sa retirement, time bomb yan. Mortgage, credit card, personal loan, Siemens loan, salary loan, utang sa pamilya. Nitong third quarter pa lamang ng 2025, umabot na ng 60.9 billion US dollars ang total household debt sa Pilipinas. This is all-time high. Nasa 12.8% ang household debts kumpara sa GDP natin. At umabot ng 1,231 US dollars ang tinatayang utang ng bawat Pilipino adults. At patunay nito ay ang paglobo ng pag-download ng mga lending app sa 42%. Isa lang ang ibig sabihin nito, parami ng parami ang mga Pilipino na nababaon sa utang bago pumasok ng retirement stage. Okay lang yan pag may active income ka pa. Nakakayanan mo pang magbayad sa mga ito. Pero pag retired ka na, every peso na napupunta sa utang ay peso na hindi mo nagagamit para sa pagkain, gamot, travel at peace of mind. Kaya ang target ko para sa inyo,
Enter retirement debt-free or as close to it as humanly possible. And let me tell you something na maaaring hindi mo palaging naririnig. Minsan, ang pinakamalaking retirement leak ay hindi ang market. Ito ay guilt. Napapautang tayo dahil hindi mo kayang mag-no sa pamilya at kaanak mo. Napapautang ka dahil gusto mong ma-impress ang ibang taong wala namang pakialam sa'yo. Napapautang ka dahil emotional palagi ang behavior mo sa pera. Hindi pagiging madamot ang pagprotekta mo sa retirement mo. Yun ay pagiging responsable. Kaya step number 4, list all debts, balance, interest rate, monthly payment, pay off debt. Target, dapat ma-zero ang high interest debt before retiring. Attack high interest debt first. Create a firm debt policy. What you will and won't borrow for and from whom. Panglima, investment allocation. Habang bata ka, focus ka sa growth ng fund mo. At this point, pwede kang maging aggressive. Pero habang papalapit ka sa retirement, kailangan na ng balance. Kasi kung growth lang, market crash can destroy your retirement timing. Hindi rin pwedeng puro cash lang kasi inflation slowly eats everything you save. Parang anay ang inflation. Tahimik, hindi mo napapansin, pero after many years, guguho na lang ang lahat. Imagine ang effect ng 4% inflation sa savings mo na 1 million pesos. After 10 years, ang value na lang niya ay 675,564. After 20 years, 456,387 na lang. After 30 years, 308,390 na lang. Yan ang value ng 1 million mo pag hindi mo ito na-invest. Pero kung super aggressive naman at biglang bumagsak ang market to 30% bago pumasok ang retirement, yung 3 million pesos na portfolio mo magiging 2.1 million pesos na lang. Mawawalan ka ng 900,000 pesos sa panahon na mas kailangan mo ng pera. Solution, balance growth, income, and protection based on your retirement timeline. Depende kung gaano ka nakalapit o kalayo pa sa retirement, ito ang suggestion ko. More than 10 years, pwedeng growth focused, meaning 60% nasa equity. 5 to 10 years, simulan mo nang mag-rebalance. Pero pag 1 to 5 years na lang, income focus na dapat tulad ng REITs, bonds, endowment. During retirement, iayon mo ang portfolio mo base sa withdrawal needs mo. Tandaan, sa pagmamanage ng retirement mo, goal first bago ang investment type sa pagmamanage. At ito ang gusto kong sabihin ng diretso. Huwag kang mag-i-invest base sa trending sa TikTok. Huwag kang mag-i-invest base sa sabi ng kapitbahay. Ang best investment ay hindi yung pinakamatasang return. Ang best investment ay yung tumutugma sa goal mo. Kaya step number 5, map your current portfolio. What percentage is your growth versus income versus protection? Adjust according to your retirement timeline. 10, 5, or 1 year away. Consult a licensed financial planner for a personalized allocation strategy. Review allocation every year as retirement nears. Pang-anim, at ito ang nagpapabago ng lahat kapag nalaman mo na ang iyong retirement number. Hindi yung hinuhulaan, hindi yung sana may 1 million na, hindi yung basta may bahay okay na, hindi yung basta may kubo sa probinsya masaya na. Dapat computed, dapat specific, dapat may plano. Ang average retirement savings ng mga Pilipino ay nasa 630,000 pesos lang. Pero tinatayang aabot sa 3,850,000 pesos ang minimum na kakailanganin natin kung magre-retire ka ngayon. It's a 3.2 million pesos gap. And using a rule of thumb na rule of 20 to 25, kung 300,000 pesos ang expenses mo per year, kakailanganin mo ng 6 to 7.5 million pesos na retirement fund. Kung 480,000 pesos per year naman, kakailanganin mo ng 9.6 to 12 million pesos na retirement fund. Sa budget na 960,000 pesos per year, dapat may 19.2 to 24 million pesos na retirement fund ka. Gamitin natin tong rule of 25, isang simpleng framework para malaman ang iyong retirement number. Step number 1, know your budget if you will retire today. Sample, 40,000 pesos. Then multiply it to 12 to get your annual, meaning it's 480,000 pesos. Then multiply by 25 and that is 12 million pesos. Tapos add mo ang healthcare fund na 1 million pesos, emergency fund na 500,000 pesos, giving fund na 500,000 pesos. Ang total
total retirement target mo ay 14 million pesos. Then ask, what income sources to close this gap? Kung ang SSS ay magbibigay ng 6,548 pesos per month or 78,576 pesos per year na pension, ang annual gap mo ay 401,424 per year. Meaning, sa loob ng 25 years, it's 10 million pesos na kailangan mo pang i-provide for the next 25 years. Ang gap ay hindi failure. Ang gap ay information. At least ngayon alam mo na ang target. Kasi what gets measured, gets managed. What gets ignored, nagiging regret. Kaya step number 6, calculate your retirement number using the rule of 25 today. List your projected income sources in retirement. Identify the gap. This is what your financial plan must close. And number 4, set a review date every 6 months to track progress toward your number. Pang-pito, at ito ang pinaka-Pilipinong challenge sa lahat, family boundaries. Alam mo kung anong mangyayari kapag nalaman ng lahat na magre-retire ka na at galing ka pa sa abroad o barko? Automatic assumption, marami kang pera. Hindi nila nakikita ang 20 years mong sakripisyo. Hindi nila alam ilang Pasko ang wala ka sa bahay. Hindi nila alam ilang bagyo ang sinagupa mo sa dagat. Ilang overtime, ilang puyat, ilang luha. Ang nakikita lang nila, retired ka na. At kung titignan mo, 40% of Filipino senior citizens rely heavily on family support. Pero ang masakit na katotohanan, kabaliktaran niyan ang nangyayari. Maraming retirees ang patuloy pa ring sinusuportahan ang kanilang mga adult children. Gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi ka masamang tao kapag nag-set ka ng boundaries. Hindi ka madamot kapag pinoprotektahan mo ang retirement mo. Hindi ka selfish kapag sinabi mong hindi ko kaya yan. Ikaw ay responsable. Ang solusyon, ang tinatawag kong giving fund. When it's gone, it's gone. That's the boundary. Not because madamot ka, because you're planned. A planned blessing is sustainable. An emotional rescue is dangerous. So step number 7, set a fixed monthly giving budget, what you can afford to give without touching retirement funds. Communicate this clearly with immediate family before you announce retirement. Create a family financial policy. What you will and won't help with. Stick to it. Consistency is kindness here. Pangwalo, home and lifestyle. Retirement ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din ito sa kung saan at kung paano ka mabubuhay. Tanungin mo ang sarili mo, saan ka ba magre-retire? Sa city o sa probinsya? Malapit ba sa ospital o sa dagat? Kasama ba ang pamilya o mag-isa ka lang? At ito ang madalas na hindi naiisip ng mga tao. Ang bahay na pinatayo para ipagyabang lang sa iba ay maaaring bangungot sa retirement. Malaking bahay, mahal ang maintenance. Maraming hagdan, delikado sa pagtanda. Malayo sa ospital, mapanganib. Mataas ang utilities, property tax, repairs. Ngayong taon, ang estimated retirement living cost ay nasa 25,000 to 40,000 sa province or small cities. Comfortable na Manila living, 45,000 to 80,000. Ibig sabihin, ang location kung saan ka magre-retire will dramatically impact your budget. Retiring in province versus Metro Manila can reduce by 40 to 60%. Ang totoong yaman minsan hindi sa laki ng bahay. Minsan ito ay tahimik na bahay, bayad na, madaling i-maintain, malapit sa lahat ng kailangan mo at walang utang. Retirement is not about living big. Retirement is about living free. Kaya step number 8, decide your retirement location now and calculate the cost difference. Audit your current home. Is it senior friendly? Can it be maintained or on a fixed income? If you plan to build or buy a retirement house, do it while you still have income. Simplify lifestyle before retirement, not after. The adjustment is easier while employed. Pang-siyam, purpose. Ito ang hindi laging kasama sa financial plan, pero napakahalaga. Kasi kapag nawala ang trabaho mo, may isang tanong na bubulaga sa'yo. Kung hindi ka na nagtatrabaho, sino ka?
Kung 30 years kang seafarer at hindi ka na sumasampa, sino ka? Kung 25 years kang manager at wala ka ng title, sino ka? Kung buong buhay mo provider ka at hindi na ikaw ang main breadwinner, sino ka? Maraming tao ang nalulungkot sa retirement. Hindi dahil kulang ang pera, kundi dahil nawala ang identity niya. Studies show that retirement can double the risk of clinical depression. Kaya ang advice ko, wag lang mag-retire from something, mag-retire into something. Pwede mong gawin, mag-mentor ka ng mga bata, mag-serve sa simbahan o komunidad, magsimula ng maliit na passion business, mag-travel ng may kahulugan, isulat ang kwento mo, i-coach ang mga anak mo, mag-volunteer, mag-create ng content, magturo ng financial literacy, or join me in this mission. Join Cardinal Boy Financials. Retirement should not be the end of contribution. Ito ay simula ng contribution ng walang pressure. So step number 9. Before retiring, identify 2 to 3 activities that will give you structure and purpose. Think about what legacy you want to leave. Write it down. Connect with the community, church, or cause that you can contribute to in retirement. Don't retire cold turkey from all activity. Transition gradually if possible. Pang-sampo, at ito ang ayaw pag-usapan ng marami, estate and legacy plan. Alam ko, uncomfortable ito, pero pakinggan mo ito. Ang responsabling tao ay pinag-uusapan ang mga hindi komportabling bagay habang maaga pa. Tanungin mo ang sarili, kung may mangyari sa iyo bukas, handa bang iyong pamilya? Sino ang may access sa accounts mo? Nasaan ang mga policies mo? Updated ba ang beneficiaries? May will ka na ba? May estate plan na ba? Maraming Pilipino ang namamatay ng walang last will na nagre-resulta sa pagkaantala ng pamana. Ang gasto sa korte gawa nito ay kumukonsumo ng 10 to 20% sa pamanang iiwan mo. Without a plan, a 5 million pesos estate can result in 228,000 in estate taxes plus gasto sa korte and years of legal delay. Ihanda na ngayon pa lang ang iyong legacy folder. Ang mga pinakamahalaga, insurance policies, bank and investment accounts list, property titles and deeds, outstanding debts and liabilities, important contacts, updated beneficiary designations on all policies, will or notarized deed of distribution, safe password or access instructions, medical preferences, funeral preferences, personal message or letter to family. This is love in document form. At kung kailangan mo ng assistance tungkol dito, message mo lang ako. Ang tunay na provider, hindi lang siya nagpo-provide habang buhay. Ang tunay na provider ay inaayos ang maiiwan para hindi magulo ang buhay ng mga mahal niya sa buhay sa paglisan niya. Legacy ay hindi lang pera. Legacy ay order. Legacy ay kapayapaan. Legacy ay pagmamahal na nagpapatuloy. Kaya step number 10, create your legacy folder, physical or in digital. This week, update or beneficiary designations on insurance, SSS, GSIS, or bank accounts. Consult a lawyer for a simple will or estate plan. Inform your spouse or trusted family member where to find all documents. Let me say again the 10 upgrades na kailangan mong gawin. Simple lang. Cash flow, emergency fund, healthcare plan, debt management, investment allocation, retirement number, family boundaries, home and lifestyle, purpose, estate and legacy. And I want to say something special sa mga OFWs at seafarers kong kabaro. Hindi ka nagpakahirap para mag-retire lang ng mahirap. Marami kang Paskong sinayang para umuwi lang ng walang preparasyon. Binagyo ka ng maraming bagyo para lang maging ending mo ay bahala na. Pero nandito na tayo. At ang tanong ay hindi na tungkol sa anong nagawa mo noon. Ang tanong ay anong gagawin mo ngayon. Retirement is not just about stopping work. It is about waking up one day and saying, hindi na ako nagtatrabaho dahil kailangan ko. Nagtatrabaho na ang aking pera para sa akin. At yan ang planadong buhay, yan ang tunay na retirement, yan ang financial freedom. Ako si Captain Chris Cervantes. Goal first, plan next, invest with purpose, retire with dignity. See you in the next episode. Share this video sa mga taong gusto mong tulungan. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.